Parang tambutso kung humithit. Yan po ang problema nitong si Celine sa asawa niya namang si Romel. Yan ay batapos nga hong malulong talaga sa paninigarilyo. Ang litanya pa ni Celine umaabot sa 2 hanggang 3 kaha ng sigarilyo ang nauubos ng kanyang mister sa loob ng isang araw. Una nang kinausap ni Celine ang kanyang asawa kung stressed ba siya o may problema ba ito, mas pinipili na lang daw hong sumagot nitong si mister na humithit ng yosi. Bukod pa sa yosi, malakas na rin daw na tumunga ng alak itong si Romel. Kaya naman kausapin na natin mula sa San Rafael, Bulacan, si Celine. Celine, magandang tanghali sa'yo. Hi po, Kuya Poy. I'm Celine po. From Bulacan. Oo. Sa mga nanonood po, hello po. Hello, Kuya Poy. Celine, talagang yung pati yung pakikipag-usap mo parang medyo hinihingal-hingal ka. Ikaw ba may hika? Kinakabahan po ang Kuya Poy. Kinakabahan. Okay, ikaw ba naninigarilyo rin o hindi? No, Kuya Poy. Hindi po ako naninigarilyo Pero yun nga, ayoko po sa mga naninigarilyo. Ayun. Ito. Kailan ba nag-umpisa na matutong manigarilyo yan si Romel? Nito lang ba o kahit nung mag-ano pa kayo? Nung magjowa pa lang kayo, nanliligaw siya, ninigarilyo na yan? Opo. Kuya Poy, actually po, naninigarilyo na po siya before I met him. And ang nangyari kasi is tinigil na yun simula nung sinagot ko siya. Oo, okay. So, tigil naman talaga, hindi mo naaamoy? Nung boyfriend ko pa siya, hindi ko masyado siyang naaamoy. So, parang tumigil na siya. But neto lang, after namin ikasal, parang after 6 months, ko nakita na talagang bumalik siya sa pag-yosi. But nung kinasal na kami, alam ko na parang patago na amoy ko na kasi. Maamoy mo yan eh. Kahit na hindi mo nakikita, maamoy mo talaga. Okay. Ano pa? Ano pa nangyari? Kailan ba kayo kinasal? Last year po, Kuya Poy. But ang problema ko kasi talaga sa kanya is hindi ko na nakakayanan kasi talaga yung yung mismong yosi niya. At sinasabi ko naman yan sa kanya. Sabi ko, anong problema, ganyan. Miski ako, Sir Kuya Poy, nai-stress na sa kanya. May mga anak na ba kayo? May anak na kayo nitong si ano? Actually, yun din po yung problema ko. Ba't ako napatawag? Kasi, paano, what if, diba, Kuya Poy, pag nagkaanak pa kami, ayoko talaga kasi sa lalaki yung nag-yosi, lalo na naaamoy ko, ganyan. Kaya, ayun, hindi ko alam kung paano, ang lakas eh. Hindi, sa totoo lang kasi, Celine, mas marami ang nadadamay doon sa second-hand smoke. Ayan yung mga, yan yung amoy ng yosi na naiiwan doon sa kwarto. Siya ba ngayon, naging tigasin na hanggang sa loob ng bahay, naninigarilyo na? Celine? Celine? Hello po. Oo. Hanggang sa loob ng bahay, nagsisindi na ng yosi itong si Romel? Yes po. Kaya po after 6 months, parang hindi niya na ako pinapansin. Yun yung problema namin talaga magkasawa. Wala na. Ngayon, ano bang pinagkakaabalahan nitong si Romel? Meron po kami, Kuya Poy, business naman. So, okay naman po siya. Yun nga. Oo, may business naman po kami. Kaya lang, actually, Kuya Poy, mabait po si Romel. Wala po akong problema sa kanya. Okay kami. Ang problema ko lang talaga sa kanya yung yosi niya talaga. Dahil grabehan na. Sobrang lakas na Makaisang kaha ka sa isang buong maghapon, malakas na yun dahil sa isang kaha merong 20 sticks yan. Okay? Ayan, nakakatatlo siya. Parang tambutso na nga talaga yan. Super. Alam mo ako, hindi ko itatanggi. Dati rin ako naninigarilyo. Pero hindi naman umabot sa ganyang karami na kaha na, Lalo ngayon, nagmahal na yung sigarilyo. Tinigil ko na rin yan. Matagal na, ilang taon na rin na itinigil ko. Pero, isang mapapatunayan ko, talaga medyo addicting nga
At naging problema rin namin yan, para sa mga nakikinig natin mga kapatid. Naging problema rin namin yan ni Mrs. Popoy. I personally have an experience na naiinis na sa akin, naiinis dahil maamoy na sa loob ng sasakyan, maamoy na sa loob ng kwarto. Kahit matagal ka na nagpatay ng sigarilyo, yung second-hand smoke, napansin ko rin po yan. At totoo, kaya tinatanong ko kung meron bang bata sa household na ninyo, Celine, sana ipaliwanag mo dito kay Romel na alam mo yung mga anak ko naging mauubuhin noon. Naging sipunin nung nalalanghap-langhap nila yung second-hand smoke from me at yun yung nag-trigger talaga sa akin na ay nako, tama na. Ayoko nang magyosi para na lang sa pamilya ko. Ganoon. At yun dapat ang ipamulat natin dyan kay Romel. Meron kasing mga addicting addictive naman talaga ang sigarilyo. Kaya nga balik ng balik, bili ng bili ang mga tao. Nga lang, sabi mo pa rito, may nadagdag pa na isang bisyo. Dati na ba manginginom itong si Romel? Sa inom po, Kuya Poy, wala naman akong problema kasi minsan lang naman pag may mga okasyon. Minsan lang Pero naman. po yung yosi talaga, Kuya Poy, pag tinatanong ko siya na sabi ko, Han, stress ka ba? Ano ba yung problema pag-usapan natin? Tapos di naman daw. Tapos mamaya yosi ulit. Cindy. Oo. Ayan, Cindy na naman. Okay. Ano na yung mga iba mo pang ginawa? Paano? Nakaka-kiss ka pa ba sa kanya ng maayos? Actually, Kuya Poy, nung kami pa, before kami kasal, sweet din talaga ako sa kanya. Kaya lang minsan may times na naamoy ko siya mag-yosi, but hindi niya talaga inaamin. Hindi masarap, hindi masarap kahalikan ng nagyosi. Exactly po, Kuya Poy. Kaya ngayon parang hindi ko masabi sa kanya. Minsan, kinikis na ako. Tapos, lumalayo ako minsan. Kasi ayoko nga talaga. Lalo na ang lakas niya talaga mag-yosi, Kuya Poy. Alam mo, minsan, Celine, sabihin mo kapag may nakita kang pogi, ay, ang pogi nun, no? Hindi siya nagyoyosi. Ang sarap sigurong halikan nun. Para maasar. Para maasar yan si Romel. Hindi, seloso rin kasi siya, Kuya Poy. Seloso. Yun lang. Pero hindi. Sabihin mo sa kanya yung mga ganyan na hindi ka na masarap halikan ngayon kasi amoy yosi na, amoy beha na yung bunganga mo. Kahit anong sipilyo mo, hindi naman isang sipilyo lang makukuha yan. May mag-mouthwash ka pa, hindi yan basta maaalis. Ipaliwanag mo yan sa kanya. Tapos yun nga, yung second-hand smoke, masama yan at lalo na sa'yo. Yung mga nag-yosi kasi mas immune sila doon sa yosi, doon sa dumi, doon sa mga chemical na yon. Pero yung mga hindi naninigarilyo, sila yung mas mga madadamay. Sino ba mga kasama nyo pa sa bahay? Kayong mag-asawa lang? O meron ka pang ibang mga... Kami lang naman po, Kuya Poy. Kaya lang minsan kapag iyan na-open up yung pag-yosi niya na doon napapasok yung inom. Like, yan. Inom na siya. Tinatanong ko naman siya, kaya hindi ko alam saan minsan lalapit din or kakausapin ko na yung mga friends ko Kasi hindi rin siya nag-open up. Ganito na lang. Sabihin mo na lang sa kanya, kung gusto mo pa akong makasama ng mas matagal, tigilan mo na yung pag-yosi mo. Alam mo makakasama yan sa katawan mo, tanong mo siya kung mahal ka niya. Dahil kung mahal ka niya, titigilan niya yung bisyong makakasama sa kanya. Ngayon, kung sakaling gusto kanyang mabiyuda agad, sige, sabihin mo, bibilang kita ng sindihan mo ng sabay-sabay. Ganoon, takutin mo. Minsan, kung hindi mo makuha sa hindi mo makuha sa maayos na usapan, takutin mo na. Magalit ka na, wala namang masama doon. Basta yung galit na meron pa rin paglalambing, ha? Wag naman yung bastusan na. Okay? Pero sa ngayon, sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mo na nga talaga dito kay Romel ang mensahe mo at sana nga naririnig niya at pati na rin doon sa mga may partner dyan. Kita nyo kung gaano kaseryoso yung mga bisyo na pinangahawakan natin. Tayo masaya pero yung mga nakapaligid sa atin ay hindi masaya. Kahit pa sabihin, mabait na tao yan. Kaso nga, grabe na magyosi. Mabait na tao yan. Kaso nga, grabe rin mag-inom. Laging puyat. Ganyan, hindi mo makausap na maayos pero mabait. Sayang naman. At dahil ang totoong mabait, yung talagang kahit yakapin mo, kahit lapitan mo, kahit sa malayo, hindi ka maiinis na makasama.
makausap. 'Di ba? O, ito na ang pagkakataon mo. Kausapin mo na si Romel. Go! Before that, kaya po wait lang po. Alam ko hindi niya tumarisinig din kasi ako yung babae na talagang hindi ako vocal. So, ito lang yung programa na parang masasabi ko na yung gusto kong sabihin. So, Han, Romel, kung naririnig mo ako ngayon, kung sakali, mahal na mahal kita, sobra. Sayang yung pinagsamahan natin kung dahil lang dito mawawakasan. Kasi sobrang hirap para sa akin, hindi ko matanggap na yung mismong lalaki minahal ko. Yung meron siya is yung pinaka-ayoko pa, yung pag-yosi. So, Romel, sana itigil mo na. Yun lang naman. Kasi alam kong napakabuti mong ama someday. Alam ko, pag naging ama ka ng mga anak ko, napakabuti mo, responsable eh. Pero yung pag-yosi mo, hindi ko alam, sana isang araw mag-open up ka sa akin kung bakit mo ginagawa yan. At nadadagdagan naman ng pag-iinom eh. Pero ayun, please itigil mo na. Itigil mo na yung pag-iosing mo. Kasi kahit ako nahihirapan, minsan hirap na rin ako huminga. Hindi ko masabi sa'yo minsan. Kasi alam ko mag-aaway lang din tayo. And hindi nga ako ganun rin. Kaya ayun, minsan di kita nahuhuli. And ngayon, umamin ka na talagang, yan nga, dyan ka mas nagtatanggal yung stress mo. But ako sobrang nai-stress pag nakita kitang ganyan, lalo na yung usok din. Para sa atin din naman dalawa to, Han. So please, sana matauhan ka someday. Kasi ayoko talagang mawala sa'yo. Kasi ikaw talaga yung gusto ko makasama habang buhay. And lahat ng sinasabi ko is for your health din. So please, sana marinig mo to. Hindi ko alam, pero sana maging okay na tayo. Ayun, naku. Di ba? Para dun sa iba sabihin, naku yosi lang naman yan. Naku, alak yan. Kita nyo yung ibang mga, may bahay. 'Di ba? Na pinababayaan lang na magyosi, pinababayaan na mag-alak-alak diyan, magpatay lasing yung iba. Pero kapag ka nagkasakit na, sino ba naabala? 'Di ba yung mga mahal mo sa buhay? Yan ang i-explain mo, Celine. Na ayaw mo makasama siya, na nakaratay siya dahil nagkasakit na, nang dahil sa kanyang lakas sa pagyoyosi at doon sa palakas na rin na pagtagay-tagay. Wala namang masama diyan sa pagtagay-tagay kung kontrolado lang. Pero kung wala na ring kontrol, katulad ng paninigarilyo niya, kailangan itigil yan. Tsaka ang sikreto sa mas mahabang pagsasama na pisikal na magkahawak kayong kamay, mga kapatid, ay yung pagtanggal sa mga bisyo na hindi naman ho talaga kailangan ng ating mga katawan. Amen? Yes. Di ba? Ganoon 'yon.